Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Walang papabayaan at handang maglingkod kahit anong oras. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Kami ang DYBM, naglilingkod para maihatid sa inyo ang mga balita. Tinig ng bayan para sa bayan. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Visayas! Isang puno ng pag-asa at makulay na araw ngayong Oktubre 15, 2025. Handang maghatid ng katotohanan, bawat araw maasahan. Ito ang iyong lingkod, Lian Candice A. Quizon. Balitang makatotohanan, serbisyong maasahan. Ito si CJ San Juan. Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa ulo ng mga nagbabagang balita. Maging handa, makisaya, at matuto. Pananampalataya sa barangay, saya sa sinulog, panahon, leksyon sa handaan, at trivia sa kulturang Pilipino. Lahat yan dito sa DYBM 97.6. Tibay ng pananampalataya at pagkakaisa sa Guadalupe. Buhay na saksi sa debosyon sa Virgen de los Remedios. Lami kaayo ang lechon sa labangon, di lang handa, panghahanda. Sa panahong walang kasiguraduhan, payong ang iyong maaasahan. Maging handang-handa, tips para sa tagumpay na bawat okasyon. Faith, footwork, at Fiesta Fields. Panay Labangon, nagpasabog sa Sinulog 2025. Kultura mo, kwento mo, tuklasin ang kwela, kakaiba at kahulugan sa bawat paniniwala. Magandang araw, Pilipinas! Mula rito sa Barangay Labangon, ihahatid namin ang balitang nagbibigay inspirasyon at pagkakaisa sa pananampalataya sa ating komunidad. Ako si Lian Candice Quizon. Ako naman si Brandon Kyle Beltran. Para sa balitang lokal. Sa puso ng ating Barangay Labangon, isa sa mga pinagkukunan ng lakas at inspirasyon ng ating mga mamamayan ay ang Virgen de los Remedios Parish Church. Isang simbahan na hindi lamang tungkol sa pagsamba, kundi tahanan kung saan makikita din natin ang pagkakaisa at malasakit sa kapwa. Tunay nga na ang simbahan na ito ay nagiging sentro ng pananampalataya ng mga tao sa komunidad. Tuwing linggo, tagsa ang mga tao upang magkaisa sa misa at pagbibigay pasasalamat sa ating mahal na ina. Hindi lang yon, aktibo din ito sa paggawa ng mga programang nakakatulong sa komunidad tulad ng pagkakaroon ng feeding program, outreach program para sa kabataan at mga proyekto para sa kalinisan. Isa sa mga pinakaaabangan ng mga residente ay ang taunang prosesyon ng Virgen de los Remedios, kung saan nagtitipon ang mga debosyon. Dito makikita ang pagkakaisa ng bawat pamilya. May dalang kandila at taimtim na panalangin para sa kapayapaan. Ayon sa ilang nakakatanda sa lugar, dito daw sila kumukuha ng lakas tuwing may kalamidad sa pamamagitan ng kanilang pagdadasal. Sa kabuuan, ang Virgen de los Remedios Parish Church ay hindi lamang gusali sa pananampalataya. Ito ay buhay ng patotoo ng pagkakaisa, malasakit at patuloy na debosyon ng mga taga-Barangay Labangon. At iyon lamang po ang aming ulat para sa araw na ito mula rito sa Barangay Labangon. Ako po si Brandon Kyle Beltran. At ako naman si Lian Candice Quizon para sa Balitang Lokal. Sabay-sabay nating bigkasin, Virgen de los Remedios, ipanalangin mo kami. Sa ating susunod na balita, lami kaayo, ang lechon sa Labangon. Di lang handa, panghanda-handa. Makakasama natin si Vicente at Palmares. Alamin natin ang kanyang pananaw at mga hakbang na ginagawa ng kanilang tanggapan ng dito. Magandang araw! Ngayong araw, pag-uusapan natin ang ugat ng ating kasal, ang pamamanhikan. Palmares, ano ang esensya nito? Ito ay formal na nagpapakita ng respeto sa pamilya ng babae.
Hindi lang dalawang tao ang nagpapakasal, kundi dalawang pamilya. Ang pagkain ng sabay-sabay ay simbolo ng pagsama-sama at paghahanap ng common ground. Sa seremonya, ano ang mga natatanging Pilipinong simbolo? Ang belo at yugal, ito ang proteksyon at pagkakaisa. Ang aras o ang pangako ng kasaganan at ang novena mass, ang spiritual na paghahanda. Bakit kaya pinipili ang San Pedro Calungsod Chapel? Ayon sa mga tao dito, ang malikhaing disenyo ng kapilya ay nagbibigay ng matibay na pundasyon sa aming pag-ibig. Ayon din sa isang sagot, dahil nakapangalan kay San Pedro Calungsod, ramdam namin ang spiritual blessing. Gusto naming nakasentro sa pananampalataya ang aming pagsasama. Palmares, huling payo. Ang tradisyon ay mahalaga, ngunit ang pagkakaisa at pagmamahalan ang pinakamahalaga. Tandaan, ang kasal ay isang selebrasyon, ngunit ang pagsasama ay isang pangako. Maraming salamat sa ating mga tagakinig. Mula sa pamamanhikan hanggang sa simbahan, ang pag-ibig ng Pilipino ay puno ng pananampalataya. Magandang araw po! At iyon lamang para sa panayam. Maraming salamat Vicente at Palmares. Magandang araw mga tagapakinig. Para sa balitang weather update, sa panahong walang kasiguraduhan, payo ang iyong maasahan. Makakasama natin ngayon sa impas ang iyong tagapag-ulat para sa ulat ng panahon. Magandang araw sa inyong lahat. Narito na muli ang ating ulat panahon. Ngayong paparating na hapon, may 60% na tsansa ng pag-ulan. Kaya inaasahan nating makakaranas ng ambon o katamtamang buhos ng ulan mamayang hapon. Mainit-init pa ang panahon sa umaga. Pero huwag magpapakampante magdala ng payong o kapote upang maging handa kung biglang bumuhos ang ulan. Sa mga may lakad o may mga outdoor na aktibidad, mas mainam na planuhin ito ng maaga upang makaiwas sa abalang dulot ng pabago-bagong lagay ng panahon. Oops! Huwag muna magpapalit ng channel. Ang DYBM ay magbabalik. Mga taga-Labangon, kung handaan ang usapan, may isang bida na di pwedeng mawala. Malutong, mainit, gumot pa jud. Ang lechon nga makapahurot sa rice. Ay grabe, sa kasal, binyag o fiesta, lechon ang reyna ng handaan. Barkadahan, family reunion, walay problema basta na ang lechon sa Labangon. Kahit si Lola, mapasayaw sa sarap. Lechon na, may kwento pa galing mismo sa Labangon. Lechon sa Labangon, lami kaayo, di lang handa, pang handa-handa. Handa ka na ba? Hindi pa, saglit lang. Ang kawalan ng paghahanda ay maaaring magdulot ng problema sa anumang okasyon. Kaya huwag hayaang ang kakulangan sa paghahanda ay sumagi sa iyong isipan. Bago ang anumang okasyon, tandaan, Alamin ang mga detalye. suotin ang tamang kasuotan. At mag-ensayo ng mabuti. Mag-iwan ng magandang impresyon at magkaroon ng saya. Hashtag maghanda. Hashtag tips para sa okasyon. Kaya, i-share mo na sa mga kaibigan mo na palaging hindi handa. Magbabalik ang DYBM 97.6 para sa balitang showbiz. Nandito si Quizon upang ipakilala ang tagapagsalita ng showbiz. Hello mga ka-showbiz! Para sa balitang showbiz, Faith, Footwork at Festafels, Banay Labangon nagpasabog sa Sinulog 2025. Ipapakilala ko sa inyo ang inyong chikadora sa Impapawid na si Maria Abrel Maraon. Kaya tara na't magkichika dito sa Showbiz Update. Hello mga kapitbahay, mga kachika, mga kafiesta! Ito na, ang Banay Labangon nagpasabog sa Sinulog sa Dakbayan 2025.
with feels, with footwork, with faith. Hindi lang ito performance, ito ay kwento ng buhay at pananampalataya. Totoo yan, best, damang-dama. And syempre, hindi biro ang preparation months of practice, pawis, costume changes, and choreography na pang national level. Pero ang resulta, walang kupas na saya at tagumpay. Kaya naman sa lahat ng Taga-Labangon, congratulations mga te! At sa inyo na rin mga ka-showbiz. Remember, in Cebu, hindi lang talent ang labanan, faith and heart ang tunay na pasabog. Muli, ako si Maria Abril Maraon, hindi nagpapamiss sa chismis ng handog ng showbiz. Magandang araw po, mga tagapakinig. Para sa trivia, kultura mo, kwento mo, tuklasin ng kwela, kakaiba, kahulugan sa bawat paniniwala. Makakasama natin ngayon si Balunan at Zabate, ang iyong tagapag-ulat para sa trivia kulturang Pilipino. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang yaman ng ating kultura. Magandang araw mga katrivia. Ako si Zia. Ako naman si Liana. Welcome sa Trivia sa Kulturang Pilipino. Kung saan kwela, kakaiba at kaalaman ang hatid namin sa inyo. Tama yan! Unahin na natin ang salitang pagtawid. Alam mo ba, Liana? Galing yan sa salitang tawid na ibig sabihin ay tumawid. Aba, kaya pala ang lugar na Labangon dati raw ay tawiran ng mga tao at hayop. Pero may mas malalim pang kahulugan yan. Minsan, simbolo rin ng paglipat sa bagong yugto ng buhay. Wow! Crossing with meaning! Ngayon naman yung classic na bawal magputol ng kuko sa gabi. Sabi ng matatanda, baka raw may masamang espiritu ang dumalaw. Pero sa totoo lang, dahil lang yan sa dilim noon, walang kuryente, baka maputol pa daliri mo. Hindi lang kuko. Ouch! At syempre, sinong hindi nakarinig ng barang? Isang uri daw ng kulam na pagganti o panakit. Pero ngayon, mas tinitignan na natin ito bilang parte ng ating sinaunang paniniwala. Simbolo ng pagkamisteryoso ng kulturang Pilipino. Kaya mga katrivia, tandaan, bawat pamahiin, bawat salita, may kwento sa likod. Ako si Mary Liana Zabate. At ako si Kezia Ven Balunan. Para sa Trivia sa Kulturang Pilipino, dito lang sa Radyo DYBM 97.6. Dahil sa DYBM 97.6, balitang totoo at serbisyong totoo ang aming hatid sa inyo. Mula umaga hanggang gabi, kami ang iyong sandigan sa bawat pangyayari. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ngalan ng buong pwersa ng DYBM News Team. Ako si CJ Sonowan. At ako naman si Lian Candice A. Quizon. DYBM 97.6. Tinig ng bayan para sa bayan.